may isang haunting moment na paulit-ulit lumalabas. Si Asterios mismo ang nagsasabing matagal na niyang napapanaginipan ang isang eksena, isang lone human at siya naglalaban. Sa panaginip, magulo at marahas ang labanan, blood and flesh flying. Pero higit pa riyan, ramdam niya na nagpalitan sila ng determinasyon. Parang parehong kinikilalang karapat-dapat na kalaban. Ngayon, sinabi niya, nandito na siya para makaharap ang taong iyon mula sa panaginip at ipinakilala niya ang sarili. My name is Asterios. Ang tono rito ay mabigat at anticipatory, parang inevitability na naghihintay sa susunod na engkwentro. Habang nagkakalituhan, may napansin silang kakaiba sa mga dokumento. Yung mga notes na sinasabing kay Daedalus ay kahit na nakalublob sa tubig, hindi naman daw nasira. Doon agad na-realize ng mga tao na peke pala ang mga notes. Una may pumitik na baka si Oranos ang may kinalaman pero mabilis na lumutang ang suspisyon kay Hermes. May nagsabing posibleng siya ang gumawa ng pagbabago. Tinawag pa si Fels Kun, para magpaliwanag pero siya mismong nagsabing hindi niya alam at may masamang kutob siya. Resulta, lumabas na may malisyosong pagmanipulate ng dokumento at nag-iwan ito ng mabigat na pakiramdam at pag-aalinlangan tungkol sa intensyon ni Hermes. Nagsisimula sa tanong ng mga tao kung ano nangyari kina Lidsama at may nagbabanggit din na parang may inaalam si Hermes pero biglang nag-iba ang tono nang may mapansin silang palabas sa plaza. Nang makita nila, humalakhak ng takot ang crowd dahil mga monsters pala ang lumabas. May nagturo kay Mord at maraming sigaw na nagsasabing paparating na sila at nakakabaliw ang sitwasyon. Agad nag-utos ang mga adventurer, tumakbo, manahimik sa isang lugar at sundin ang command ng mga nakatapat. May mga nagbigay ng direktang instruction para i-evacuate ang mga sivile. Sa huli, isang mahigpit na tawag ang pumalit, adventurers, subdue them. At doon tuluyang sumabog ang panik at kaguluhan sa town square. Habang nagkakalat ang kaguluhan, biglang nare-recognize nila si Gross at yung ibang Xenos. May tanong na bakit ginagawa to. Dito lumabas ang jaw drop. Si Hermes mismo ang nagsabing, I'll have them put on an act. Sabi niya ang plaza ang entablado at ang mga residente ang audience. Ang mga monsters at adventurers ay mga aktor na may kanilang papel. Sa plano niya, kapag nagkataon ng krisis, lalabas ang gallant hero para magligtas. Literal na isinaset up ang isang theatrical moment para gumawa ng hero. Pag-react ng mga tao, galit at sama ng loob. Tinanong nila kung ibig sabihin ay papatayin nila ang Xenos para sa ikapupuri ng isang bata. Hindi raw kailangang mamatay lahat. Sabi ni Hermes, 3 o 4 lang ang sapat. May nag-volunteer pa nga na sasabak. Sa dulo, may resignadong pag-amin. Everything lies in the hands of this God. Ang malinaw, planadong staged attack. Ginawang entablado ang square at ginamit ang buhay ng iba para mag-produce ng hero. Nakakagalit at lubhang immoral ang presyo nitong theatrics. Habang nag-e-evacuate ang crowd, tumagal ang tension dahil hindi lang simpleng pag-alis ang sinasabi ng mga namumuno. Malinaw na ginagamit ang takot bilang puwersa. Nag-anunsyo ang Ganesha Familia para ilikas ang mga tao at agad ding tinawag nila ang isang gargoyle, brave gargoyle, Gross. Sa gitna ng gulo, ipinakita nila ang isang item. Sinabi nilang magre-react ito sa isang taong mahalaga sa gargoyle at inutusan nilang i-target muna ang babaeng nasa paligid. Dobleng presyur, habang pinipilit silang sumunod, may tahasang pagbabanta na papatayin ang babaeng iyon kung susunod ang gagawin nila. Kita mo kung paano ginawang lever ang pagkakakilanlan ni Gross at ang presensya ng babae. Nag-shift ang sitwasyon mula evakuasyon patungo sa open coercion. At kitang-kita ang pagkabalisa ni Belle at yung paghuhudyat na humingi ng distansya kay Aina para hindi siya malagay sa panganib. Sa town square, nag-umigting ang moral debate. May mga naniniwala na dapat gawing pagkakataon ang sakuna para muling mamukadkad ang isang hero. Pero tumayo si Lid at tumutol. Hindi raw tama iwanin si Gross at ang iba para lang makagawa ng hero. Tumalima si Oranos at iba pang nagsasalita na may pananampalataya kay Belle. Sinabing ang batang iyon ay maaaring lumagpas pa sa kagustuhan ng mga gods at may pag-asa na kung may mga tao tulad ni Belle, pwede ring matupad ang mga pangarap. Biglang nag-iba ang atmosphere nang may sumigaw na, "Look, it's the Loki Familia!" Ang pagdating nila, ang turning point. Sabay may naghayag na, "The one who kills me will be Belle Cranel." At pinaalalahanan si Belle na patatagin ang loob at huwag ipagkait ang sariling will. Sa madaling salita, ang debate tungkol sa pag-sacrifice versus paninindigan para sa kapwa ay nauwi sa panibagong tensyon at pagkilos nang dumating ang Loki Familia na nag-shift ng pag-iisip at naglatag ng bagong expectation kay Belle. Habang umiikot ang kaguluhan, may narinig si Belle na malinaw na utos. Tinawag siya na fool.
Saka sinabing, Asvi, make him run wild. Kasunod noon, may malamlam na pahayag, I will not ask for your forgiveness. Simple lang ang linya, pero ramdam agad ang pressure. Isang kaalyado o kakilala ang pinapadalang magsanhi ng mas malaking panganib kay Belle na nagpapalalim ng pakiramdam ng pagkakahiwalay at urgency sa kanya. Nag-step forward si Asterios at nag-usap ng seryoso. Sinabi niya na palagi siyang nananaginip ng isang laban kontra sa isang lone human, isang dream kung saan nagbubuno sila hanggang sa dugo at laman. Sinabi niya na ramdam niya na magkaibang will sila bilang karapat-dapat na adversaries at para makaharap ang taong iyon, tumayo siya at ipinakilala ang sarili. My name is Asterios. Pagkatapos hiniling niyang marinig ang pangalan ng kalaban, tinawag si Belle at sumagot siya. Belle Craynel. Sa wakas, magalang at puno ng hangarin, humiling si Asterios. Grant me a rematch. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis agad ang evacuation plan. Si Haruhime binigyan si Wiene ng Oculus para mag-guide habang nagpapatuloy sila. Klaro ang strategy. Magkikita-kita lahat sa Knossos para mag-regroup. Habang nangyayarin to, sinubukan ni Belle na makarating sa Argonaut pero hinaharang siya ng ilang mga thugs. Napilitan siyang huminto at may tensyon tungkol sa kung sino ang dapat magbigay daan. Dito pumapasok si Otarl. Malinaw niyang sinunod ang utos ni Hestia. Sinabing, everything is as my mistress wishes. Tapos, Hestia sama, let's move. At nagmumungkahi ng pag-urong ayon sa plano. Sa ulat naman, nabanggit na sa gitna ng kaguluhan, nakatakas ang mga Senos at sa ilalim ng direksyon ni Hestia, nagtungo sila patungong Knossos. Buong episode ramdam ang urgency at pagkokoordina para mailayo at ma-regroup ang mga Senos. Sa gitna ng gulo, umamin si Hermes na talo na siya. Nagulat siya na umabot sa ganoong taas ang eksena na sinadya niyang i-orchestrate. May pa-rhetorical na pagturo kay Zeus tungkol sa ideya na ang mga tumutuligsa sa kagustuhan ng mga Diyos ang talagang nagliliwanag at habang nagpapatuloy yung labanan, biglang umalulong ang crowd, sigaw ng suporta, tulad ng, You can do it! Keep fighting! Go, little rookie! Naka-interrupt ang orchestration ni Hermes. May nagsabi, I'm so sorry Hermes, I've taken over your show. At may pasasalamat din, klarong bumigay ang planong scripted. May nagsabing kailangang i-report kay Ganesha-sama. At may malumanay na paalala ng decorum. Sa labanan ng mga tao, huwag maging ill-mannered at unahin ang kaligtasan ng mga sibilyan. Sa huli, malinaw na nawawala ang kontrol ni Hermes. Ang manufactured na palabas ay napalitan ng totoong sigaw ng suporta para sa binatang lumalaban. Habang nagdedwell, tumawag si Belle ng kanyang spell. Sumigaw siya ng firebolt. At sa kaniya inilahad ang puso niya, gusto niyang maging mas malakas para hindi na muling mawalan ng anumang mahal sa kanya. Sa katapusan ng kanyang sigaw, buong tapat niyang sinabi na gusto niyang maging isang hero. Iyan ang emotional turning point niya. Malinaw ang resolve at aspiration na mag-grow at protektahan ang mahal niya. Pagkatapos ng gulo, mahinang inamin ni Belle na natalo siya. I lost, pero sinasabi rin niya na may kabuluhan ang labanan. May moment na nag-react siya na hindi siya masaya sa pagkatalo, na gusto niyang manalo talaga. Pero sinundan agad ng apology kay Fels. Sorry siya na kinailangan pang gamitin ni Fels ang magic para i-heal lahat at naidulot nila ang abala. Tahimik na tumanggi si Fels at sinabi niyang handa siya. Ipinangako niyang nakatay ang kapalaran niya kay Belle at ayos lang ang ginawa niya. Si Gross naman, na muntik ng mamatay, buhay pa rin at tinawanan ng mga kasama ang craziest dumb luck niya. Lahat relieved na nakaligtas siya. Si Lid, sa kabilang banda, diretso na papunta sa lower levels para mag-training pa. Sa huli, napabalitang ang tunay na nagwakwento, ang Loki Familia na ang nagwakas ng threat. Sila ang nag-wipe out ng monsters. At umiikot na sa media ang headline na The Little Rookie Miraculously Survives. May konting pang-aalangan tungkol sa press na nagsusulat ng sarili nilang bersyon. Pero para sa mga naroon, na clear na ang misunderstanding at unti-unting bumabalik ang normal. Sa aftermath, nagkakaroon ng maliit na reunion. May nagtatanong kung okay si Haruhime. Sasagot siya ng simple na yes. Tapos may paalala na, we'll meet again, we made a promise. Sunod, tanong ni Hestia tungkol kay Belle-sama. Kinukumpirma na, yap, at binanggit na, once again, today he's... Parang hint na okay na si Belle. At saka, biglang sumulpot si Ice na bumati ng hi. Sinabi niya na may pakiramdam siyang makikita siya rito. Sa pinakahinahanap na beat, tahasan na humihiling si Belle. Gusto niyang matutong lumaban muli. Will you teach me how to fight again? At pumayag si Ice. Nagtatapos ang eksena sa simpleng pero hopeful na tono. Kahit matapos ang gulo, nagkakasundo ang mga kakampi at seryoso si Belle sa pagnanais niyang maging mas malakas.